Sana hindi na maulit yung mga ganyan. Ang talo lagi dito, ang taong bayan. Okay, andito tayo ngayon with Congresswoman Laila De Lima. Hello, welcome back, and then glad to see you again, Yes, Laila. Chris. Nice to see you here. Yeah, okay. So how's work in Congress right now? Alam mo, nakakapagod, pero it's kind of exciting. Kahit mas maraming mga personalities there to deal with. But I'm happy working, especially with the progressive forces there, Yeah, with the minority. yeah. We're a happy minority. I love it. Kasi nga, actually, it's the biggest minority in recent years. They told us that it's the biggest kasi dati less than 20 na, mga 12, 15 at most. Right? But now we're 30 Wow, in the minority. that's amazing. And what is exciting or what is good about it is that we are given priority in terms of, let's say, during deliberation, Yes. during interpellations. Nauuna lagi ang minority. Yeah. Minority muna, then majority, minority, majority. And di naman kami pinapakialaman. You know, wala naman sa aming mga whatever, walang mga, let's say, yung mga lalapit sa amin and magsasabi ng dahan-dahan lang kayo, hinay-hinay lang kayo. There's no such Wow. So Manay Laila, no, there's so many issues happening right now, and with Yes. Congress itself, the integrity of Congress is being questioned right now, especially with the flood control issue. Ano yung masasabi mo sa mga viewers natin tungkol dito sa issue na to, at paano natin mababalik yung tiwala ng ating mga kababayan sa ating mga institusyon, especially sa Kongreso? Yun na nga po, no, nakakalungkot ng ganyan. And in fact, marami ang nagtatanong, is it the best time to be in Congress? Ang palaging sagot ko, yes and no. No, because alam mo, syempre, pag member ka ng Congress, para bang kasama ka sa nasa-tape Mhm. na pangalan. Pero it's yes, kasi at least you are challenged to do something, at least to reverse yung tingin ng tao kasi Mhm. napakababa yung tingin, and even in terms of trust ratings, mababa talaga ang House of Representatives ang tingin ng tao. Pero sa amin, lalo na sa progressive forces, sa minority, sa opposition, it's a challenge for us. Na at least man lang kung ano ang kaya namin na magawa, not to be able to really to try to reverse yung image na yan, na at least we do our part as an opposition, as a minority, as fiscalizer. Yes. Kasi importante yun eh. Kaya nga kami minority eh. To fiscalize. Pero lagi po naman sinasabi na yung pagka-minority namin, yung pagka-opposition namin, hindi kami yung mga, you know, yung nag-bluff o yung, Yes. you know, yung unreasonable. Yes. Hindi kami unreasonable. Kung maganda naman yung nakikita namin na polisiya o programa o panukalang batas, ay susuportahan namin. Pero kung hindi tama, and then sa budget, kaya namin, nagpupuyat kami doon, Chris, Ako. sa budget hanggang alas 2, alas 3 ng umaga. So, we just have to really work hard to try to regain the trust and confidence of the people. And then the change, for example, in the House leadership. Hopefully, kasi nga, na-implicate yung dating speaker, na-implicate yung mga iba pa, Yes. mga kasamahan namin. Kaya nga, importante na itong mga investigasyon na ito ay mag-yield ng tama at credible na results. At yung mga nasasangkot, kailangan harapin. Mhm. Harapin yung charges, harapin yung akusasyon para, parang yung maniwala ang mga tao sa magiging resulta ng investigasyon na yan. So it's a very difficult time for the institution. Yes. And I guess we just have to do our part and do our best. Kasi kaya nga, and that's why I moved for the reduction of the budget I was going to say, of the Office of the Vice President dahil nga dun sa kanyang pambabastos at pang-iinsulto sa Kongreso bilang institusyon. yes. We do not, we do not need that. Yep. Not further insult to us. Kaya nga, ay, ganun eh. And I think most of us, our colleagues in House of Representatives realize that. Now we are, we are, we are being examined under the lens. Mhm. People are looking at us
people are scrutinizing us. Yes. Every action is being examined Yep. by our people. Kaya importante magpapasa ng tamang batas. Yep. At pag yung ibasan talaga yung mga pag lalo na in terms of yung sa pag-deal sa budget. Yes. So it's a challenge. It's a great challenge. We are litmus test ito Yes, it is. sa aming institusyon. So may mga dalawang issue ko na-realize ito na nangyayari na napag-usapan mo yung isa ngayon, yung kay VP Sara nga na dapat nga talaga bawasan yung budget. I agree with that. At nagulat nga ako sa binanggit ng ibang mga senador na gusto daw na i-maintain yung budget pa rin, ipaglalaban pa rin daw nila. Kaya ba bang ipaglaban yon sa Senado na ngayon na pinasa na nyo sa Kongreso? Well, hindi naman, siyempre we cannot impose our will on the Senate. It's a separate chamber. Mhm. So nasa kanila na yan. Pero dapat isipin nila yan na binastos yung aming institusyon. Yes. 3 beses Yeah. 3 hearing. Hindi siya pumunta. Nagpadala pa na anong ginawa niya? Nagpadala ng sulat Yep. at nagdemand ng Demands. Dalawa pa, ha? Yeah. Lalong nakaka-insult, imagine, pupunta lang daw siya, basta ba yung Pangulo pumunta rin. Pero yung Pangulo, hindi naman ng bastos kasi nagpadala siya ng representative. Yes. The little president himself, the executive secretary. Yeah. Pero siya, hindi siya nagpadala. Yung chief of staff niya, yung undersecretary. Wala. And then the second condition was yung ipalit daw yung ILBO, Yeah. which was issued before doon sa kanyang mga staff. Yeah. Mga Kongreso demands, dyan. Yeah. So, gano'n. So, sana maintindihan, galangin din ng Senado yung naging sentimiento ng House as an institution. Kasi, binoto naman, napasa naman yung motion ko Yeah. ng karamihan ng members of the House of Representatives. So, that's a sentiment of the institution na sana naman galangin ng Senado. Tapos yung pangalawa nung gusto ko tanongin sa inyo, no, yung tungkol naman sa unprogrammed appropriations na ni-reject din, no. Pero ngayon, aabot na ngayon sa Senado at naituloy ni Committee Chair Swansing na dinedefend pa nga niya. Ako naman nag-agree ako na dapat talaga wala na yun Wala na dapat yan. Kasi unang-una, yung program appropriation, wala naman talaga yan pondo pa at this Yes. point. It's a standby thing. It's a standby appropriation. Pero meron ng item na linalagay dyan. Depende nga kung magkaroon ng new revenues or new taxes, etc. Pero delikado pa rin yan. Kasi ang ibig sabihin yan, pag-a-appropriate ng bagong pondo, depende kung may available Yeah. na revenues. So, ibig sabihin yan, ay inaano ngayon ng executive branch, ng president, yung kapangyarihan ng Kongreso. Ang Kongreso lang ang pwede mag-appropriate. Diba? Kung gusto nilang mag-appropriate ng bago, they should ask for a supplemental budget. So, kinukuha nila yung kapangyarihan ng Kongreso. And it's a good thing. I think in-announce na yan. I'm not sure if it was the Finance Committee Chair of Senate, Senator Gatchalian, or the Senate President himself, na aalisin nila yung Yes, paglalaban nila. appropriation sa Senado. Yes. So it's a good thing na merong ganung plano Yeah. ang Senado. Alisin na dapat yung unprogrammed appropriations na yan. Kasi parang yun ang ginagawa dati na parkingan Yes. na magiging source na naman ng questionable. Yun na nga, Na- nakita na na nga disbursements. nakita na yun nga yung paraan paano nga nagkaroon ng corruption is through the unprogrammed funds Yeah. in the billions. Partly, Yeah, yes. and the irony was, wala naman pondo pero ginamit pa rin. Ginamit. So kung nagawa na yung dati, pususin na hindi magagawa ulit, di ba? Yes. Yes. Yung isa pang tanong ko sa inyo, no, and this one's a little bit sensitive kasi I wanna ask you about your colleagues sa Congress. Okay. Dahil maraming ang nadawit dito sa flood control issue. Tingin mo ba, if you were to look at the 300 plus members of Congress, would you approximate how many % of that
would be involved, do you think, in flood control issues or with the DPWH or with these uh, yung pagkukuha ng pera sa distrito nila? That's something that is very difficult to answer. And then it also depends on ilan yung mga re-electionists na dyan, yung mga members na dati ng 2018, 19 Yes. congresses. So I don't want to really speculate, pero marami-rami siguro. Okay. As to whether it is the majority, I cannot really tell. Pero yun na, yun kasi ang naging parang ano na parang naging commission na yan na na taas nga daw ng pataas. Yes. Nagiging SOP noon. So it's really so sad na naging ganyan ang kalakaran na we are really hoping and dapat ganyan naman talaga para umupa yung galit ng taong bayan. Basta alisin na yan. Yes. Alisin na yan henceforth. Di ba? Henceforth, wala na dapat yan. Kasi sa projects, they are people's money. Yeah. Wala na dapat. Saka para yung when people enter public service, they run for elected position, they're in there for the service. And Yes. not for that. Yung Yeah. pagpapayaman. Okay, so but siguro I'll add na rin na I don't want to paint a bad picture of everyone kasi tingin ko naman may iba naman talaga na may legitimate na proyekto sa Yes. kanilang distrito Oh, yes. na hindi naman ibig sabihin dahil sinabi na pero kailangan doon ng distrito ko na may corruption doon. Posible naman na totoong may pangangailangan sa distrito nila talagang hiningi naman lang sa DPWH on behalf of their constituents. Oh, yes. Di ba? Yes, ganun talaga. Mhm. May mga kilala talaga ako, mga congressmen that they are very serious and they're very passionate na tulungan. Mga lalo na yung mga poor areas, mga poor Mhm. districts, among the poorest districts. And sabi nga nila, hirap na hirap din daw sila na humihingi ng mga pondo for their districts. Yes. So mga ganun. Kaya lang, marami rin talaga yung mga nasanay na sila sa ganyan ng mga kalakaran. Okay, so I have one more question for you now. Alright. Tungkol sa issue ng katiwalian at sa issue ng accountability. Nakita natin yung mga nangyari in the last few days tungkol sa issue with the ombudsman na lumalabas dito ay yung kay Senator Joel Villanueva. For example, bigla na lang palang ni-reverse ni dating Ombudsman Martires yung dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Morales Carpio. Ano po yung masasabi nyo ngayon doon sa nangyari doon? At kasi galit ang taong bayan naiinis na sila. Dagdag ko pa dyan. So dalawa to yung isa pa is, yung narinig lang natin na balita na na-acquit pala si former Senator Juan Ponce Enrile at yung kanyang staff from the cases na final against him. Ano po masasabi niyo doon? Okay, una dun sa kaso nga ni Senator Joel Villanueva. Alam mo, nasurpresa tayo doon na ang alam natin ay yung resolution lang ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales Yes, na pinapadismiss na nga siya. Then all of a sudden, meron pala na reversal from the yung kanyang successor, former Samuel Martires. Now, why in heaven's name? Why was it under wraps? Bakit hindi yun in-announce man lang? Why was it so secret? Involving a senator. And then yung Napoles pork scam, Napoles PDAFA scam, Yes. that's a high-profile case. Everybody knows na high-profile case na yan. And you are reversing Yes. an order of a previous ombudsman. And then kayo lang ang nakakaalam. Nagbufaskisin yung ombudsman, Boying Remulla, nagulat siya. Nag-announce na nga siya na isusulatan niya si SP Soto Yes. na i-enforce na yung dating order ni Ombudsman Morales. And then, even daw pala sa Ombudsman, halos walang nakakaalam din. Yes. Sa opisina mismo ng Ombudsman, halos walang nakakaalam. So what is that? Yeah, that is what makes it really so bad and so questionable. Very fishy. Diba? Siyempre, ako, I don't even want to
I don't want to delve into the merits of that reversal. Pero pinaka-questionable nga is why was it secret? Mhm. Nasaan na naman yung transparency diyan? Yan ang problema kasi, yung mga laging umiiwas sa transparency. So that in itself should also be investigated eh. Yes. Hindi yan na tinatago yung mga ganyan. So that's very questionable. Now, yun naman yung tungkol sa kanina lang na development sa Sandigan Bayan. Alam mo, Chris, okay, di ba? Nauna nang na-dismiss yung plunder. Yes. Okay. Now, and before that, di ba nag-grant ng bail Yes. si Senator Enrile? Yes. Not with the Sandigan Bayan, but with the Supreme Court. Di ba it created such a stir actually? Kasi, okay, dinenay na yon ng Sandigabayan twice ata, yung plea for bail. Mhm. But inakyat the Supreme Court. And then the Supreme Court, in an unprecedented resolution, granted it on humanitarian Yeah. grounds. Parang may special accommodation. Strongly worded nga yung dissenting opinion dyan ni now Senior Associate Justice Marvick Leonen. Sabi nga, ano yun, it was a special accommodation. Kasi ang dami naman dyan mga nakakulong Yes. na mga matatanda na ailing, di ba? Pero hindi naman bibigyan ng bail on humanitarian. And that's not in the law. That's not in the rules. Yeah. Yung humanitarian consideration, the only ground for bail if the evidence of guilt is not strong. Yun. Di ba? And yung bail nga, hindi yan nag-grant ng Sandigan Bayan noon. Sa plunder. Oh my That's gosh. plunder, That's higher, Now this one, itong latest, I think that's the last cases Yes. of the former Senate President Enrile. Ano lang yan? Graft. 15 cases, 15 counts of graft. So, hindi dapat mahirap i-unuan. So, kaya remember, yung DOJ and BI, yung unang nagkalap ng ebidensya dyan. So, when I was still with the DOJ, and then, yung nakalap na namin yung ebidensya, kinorward namin sa ombudsman, nag-case build up din sila Mhm. doon, hindi nila kaagad yung inadapt kaagad yung talagang they still did their own verification of the evidence that DOJ and NBI submitted, and they were convinced to may probable cause, and so they filed sa Sandigan Bayan. So medyo na-frustrate dyan kaming mga unang mga trumabaho dyan. Ang problema dyan, because of the delay, pag nag-delay na kasi ang mga kasong ganyan, parang lumalabnaw na rin ang interes ng taong bayan. And therefore, even yung scrutiny, yung level of scrutiny by the public, na nababawasan na rin. So, mas madali kung nadi-dismiss. Yeah. I'm not, because I haven't seen really, to be fair, I haven't seen the full text yet Yeah. of the decision. So, I really don't want to pass judgment Yes. on how justifiable the dismissal is. Yan lang ang aking initial thought, Chris, na bakit ganun? Mas madaling sana yung graph. Yeah. Yung plunder nga, medyo it raises some eyebrows na rin na na-dismiss yung plunder. It was on the mirror to evidence yung pag-dismiss ng plunder. Ito, graph lang ito. Yeah. Mas lesser na ang Kaya lang yung delay nga, mas nakakaano yun. So Yeah. it's frustrating dun sa mga trumabaho nung una Yes. sa pag-case build na yan. Both yung mga investigators sa NBI tsaka sa ombudsman during the time of former Ombudsman Morales. So Yeah. siguro in conclusion, I'd love to know, kung ano yung tingin mo ngayon, may pag-asa ba tayo laban sa korupsyon na nakikita natin ngayon na pag umaabot sa mga iba't ibang mga institusyon, parang lagi na lang nakakawala ang mga kurakot o ang mga alleged na kurakot. Yun na nga, test na naman ito sa judicial system natin. Kasi yung faith in our judicial system, sana hindi ito mangyari uli. Diyan ngayon sa mga, kasi may mga barrage of cases na naman tayo na Marami. ini-expect. Di ba, ina-announce na Yes. yung new ombudsman, Boying Remulla, the next month. Mhm. Pero na kaagad sila mga first set of cases. At siyempre,
sunod, baka may mga, siyempre dapat may mga sunod-sunod. Sana wag naman ganun uli, na matatagalan na naman, Tapos, tapos only to be dismissed. Yung iba nga nadi-dismiss because of delay. oh, Failure to prosecute. exactly. Ang daming ganon. Remember? Including even yung mga sa Marcos Wealth. Yes. Mga na-dismiss because, yung violation, alleged violation of the right to speedy disposition of Yes. eggs, which is guaranteed under the Constitution. Sana hindi na maulit yung mga ganyan. Ang talo lagi dito, ang taong bayan. Ang talo dito is accountability under the Constitution. And for our viewers, ano masasabi mo para sa mga tao ngayon na nanonood na nawawalan na ng pag-asa? Kaya nga po, importante pa rin yung vigilance natin. Pag nakikita ng mga korte, pag nakikita ng ombudsman, yung mga investigador sa ombudsman, yung mga prosecutors sa ombudsman, yung mga nasa sandigan bayan, na interesado ang taong bayan, gagawin nila ang trabaho nila. Huwag tayong bibitaw. Ayun po. Salamat po sa oras niyo sa Manay Laila. And I look forward to speaking with you again. And for the people watching, huwag tayo mawala ng pag-asa at ituloy natin yung laban. Ha? November 30 is a big day. So sana talagang magkita-kita tayo lahat sa araw na yun. Okay. Salamat again. Always a pleasure. Alright. Chris. Thank you. Okay. Again. Thank you.